Dahil sa utos ni Putin na paulanan ng libu-libong bomba ang mga syudad ng Ukraine bilang ganti sa pagpasok ng Ukrainian forces sa loob ng Russia, tila natauhan na ang US at mga allies nito dahil sa pinsalang dulot ng sunod-sunod na missile attacks ng Russia kung saan maraming sibilyang Ukrainian na naman ang binawian ng buhay bukod pa sa pagkawasak ng maraming gusali, paaralan, ospital, shopping malls at mga kabahayan na walang kinalaman sa giyera. Kaya naman pinahayag na ni US President Joe Biden ang napipintong pagpayag ng US na gamitin ng Ukraine ang mga long-range missiles at rockets na bigay ng US at mga European countries sa kanila upang makaganti at matarget na ng Ukraine ang mga military facilities sa loob ng Russia na ginagamit nila sa paghahasik ng lagim sa mga syudad at sibilyan ng Ukraine na hindi kayang abutin ng kanilang mga sandata na gamit sa kasalukuyan. Lalo pang natauhan ng US nang mapabalitang nag-deliver na ang Iran ng mga missiles nito sa Moscow na siguradong gagamitin ng Russia sa kanilang opensiba laban sa Ukraine sa kabila ng kanilang warning na magpapataw sila ng parusa laban sa Iran kapag ginawa nila ito. Ang tanong, ito na nga ba ang kinatatakutan ng lahat na magkakatotoo na ang banta ni Putin na sa oras na pinayagan ng US na gamitin ang kanilang mga armas laban sa Russia ay idadamay niya ito sa giyera kasama ang mga bansa sa European Union na sumusuporta din sa Ukraine. Ito na nga ba ang mitsa ng pinapangako ni Putin ng nuclear war at malakihang sigalot na maaaring kumalat hindi lamang sa Europa kundi maging sa buong mundo at magiging ganap na World War III? Anong klaseng mga armas nga ba ng Amerika ang gustong gamitin ng Ukraine? At tila takot ang Russia na ito ay magamit laban sa kanila. Gaano ka-epektibo ang mga armas na ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Good Ayon sa ulat ng kilalang news agency na Reuters, nagpahayag na si US President Joe Biden na inaayos na ng kanyang administrasyon ang posibleng pagpahintulot sa Ukraine na gamitin ang mga long-range weapons na kanilang binigay sa nasabing bansa upang targetin ang mga military installations ng Russia na ginagamit nito sa mga operasyon ng Russian Army laban sa Ukraine. Matatanda ang nag-aalangan ng US na ipagamit ang mga armas na ito sa dahilang baka maging sanhi ito ng lalong pagkagalit ni Putin at pati ang US at mga allies nito ay madadawit sa giyera. Sa ngayon, malaya ang Ukraine na gamitin ang mga armas bilang defensive weapons o kaya na may tumarget ng Russian forces sa loob lamang ng Ukraine. Hindi lang ang US kundi ang ibang European countries din na miyembro ng NATO kagaya ng Germany, France, Sweden, UK at Poland ay nag-iisip na rin sa pagpayag na gamitin ang mga armas na binigay sa Ukraine. Ang mga bansang ito ay ilan lamang sa mga bansang tuloy ang pagbibigay ng armas at pondo sa Ukraine, subalit mariin itong binilin na huwag gamitin ang mga armas na ito sa pag-atake sa loob ng Russia, lalo na kapag may madadamay na sibilyan dahil tulad ng US, ayaw nilang madamay sa giyera at lalong ayaw nilang humantong sa nuclear conflict ang sigalot na ito dahil sa kapasidad ng Russia at ni Putin na gawin ito. Maging ang mga politiko sa US na kapartido ni Biden ay hinihimok na ang Pangulong alisin na ang ban dahil sayang lamang di umano ang tulong nila sa Ukraine kung wala rin itong magawa upang durugin ang mga kampo, paliparan at missile sites ng Russia na siyang pinagmumulan ng libu-libong missiles at drones na mayat maya ay tumatarget ng mga gusali at sibilyan sa loob ng Ukraine. At ngayong kumpirmado na nga ang pag-deliver ng mga Iranian ballistic missiles na paniguradong gagamitin ng Russia, lalong lumalakas ang posibilidad na sa mga sumunod na araw ay i-aanunsyo na ng White House ang pagpayag ni Biden at sa wakas ay matutupad na rin ang matagal ng hiling ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Bukod dito, ayon sa statement ni US Secretary of State Antony Blinken, agad nagpatupad ng karagdagang sanctions ang US at EU laban sa Iran at ibang individual sa Russia na may kaugnayan sa transaksyon ng pagtanggap nito ng mga missiles kasama na ang national airline ng Iran na Iran Air. Bukod kasi sa mga missiles, ilang daang drones na rin ang sinusupply ng Iran sa Russia noong mga nakaraang buwan na ginamit na nila sa battlefield. Binalaan na nila dati ang Iran na may kabayaran ang pagsusupply nito ng missile sa Russia, ngunit hindi ito nakinig. Dala marahil ito ng pressure na mapaigting ang kanilang Air Force at defense system dala ng banta mula sa Israel. Bilang kapalit ng mga missiles ayon sa ulat, makakatanggap ang Iran ng mga makabagong Su-35 fighter jets at karagdagang S-400 air defense system na lubos nilang kailangan dahil luma at outdated na ang kanilang hukbong panghimpapawid. Matatandaang walang kahirap-hirap na pinasabog ng Israel ang air defense system
ng Iran noong Abril nitong taon. Kaya nabunyag sa buong mundo ang kahinaan nila pagdating sa air defenses. Isa ring dahilan bakit umatras ang Iran sa banta nito laban sa Israel kamakailan lang matapos mapaslang ang Hamas leader na si Ismail Haniyeh sa loob mismo ng Iran ay ang kawalan nila ng laban sa Israeli Air Force na armado ng mga makabagong fighter jets na gawa sa Amerika. Kaya ayon sa mga eksperto, kailangan ng Iran ang tulong ng Russia. At bilang kapalit ay ang pagpapadala nila ng mga short at long range missiles para magamit ng Russia. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, hindi magdadalawang isip si Putin na gamitin ang mga missiles na ito upang tumarget ng mga sibilyan sa Ukraine. At ito nga ang nangyari nitong mga nakaraang linggo lamang matapos tagumpay na makapasok ang Ukrainian forces sa Kursk region ng Russia. Bagamat nananahimik ng sandali si Putin at akala ay walang balak gumante, makalipas lamang ang isang linggo ay nagpaulan ito ng daan-daang missiles sa mga syudad ng Ukraine hanggang sa capital city na Kyiv. At ito ay kinasawi ng ilang mga sibilyan. At sigurado ang mga opisyal ng US na hindi ito magdadalawang isip na gamitin ang mga Iranian missiles sa mga susunod na linggo. Kaya hinimok na nila si President Biden na panahon na upang payagan ng Ukraine na gamitin ang mga armas na bigay ng US upang maging patas ang labanan. Ang mga military facilities kasi na gustong targetin ng Ukraine ay may ilang daang kilometro lang mula sa border ng Russia at Ukraine. At dito nagmumula ang mga kagamitan, armas, bala, mga drones at missiles na pinapakawalan ng Russian forces. Nagsisilbi itong advantage para sa Russia dahil mabilis lang nilang namomobilize ang kanilang puwersa dala ng lokasyon nito. At bagamat ilang beses na itong tinangkang targetin ng Ukraine, hindi umaabot ang kanilang mga armas na gamit sa kasalukuyan. Ito marahil ang dahilan na kampante ang Russia at tuloy ang kanilang opensiba dahil alam di umano nila na walang kakayahan ng Ukraine na sila ay sugpuin ayon sa statement ni President Zelensky sa isa niyang talumpati sa harap ng mga opisyal ng NATO at US sa New York noong nakaraang buwan. Base sa ulat, isa sa mga armas na gustong magamit ni Zelensky ay ang NATO howitzers na may range na hanggang 50 kilometers at ang bagong bersyon nito na gawa sa Germany na nasa kamay na ng Ukrainian forces na kayang umabot sa 110 kilometers ang range. Sa makatuwid, kaya nitong tumarget ng Russian facilities kahit ino-operate ito sa loob ng Ukraine. Maging mga mobile vehicles ng Russia kagaya ng supply trucks at tangke ay wala ring ligtas mula sa mga howitzers. Sa katunayan ng pagiging epektibo nito, ilang howitzers na ang inagaw ng mga Russian forces at dinala pabalik ng bansa upang pag-aralan. Pati ang mga sirang howitzers ay kanilang kinukuha upang hindi na magamit ito laban sa kanila. Kapag nagkaroon ng go signal, balak ng Ukraine na gamitin ito sa Kharkiv region kung saan ilang kilometro na lang mula sa border ang mga military installations ng Russia at mauunahan na nila ang Russian forces at supplies bago pa man makapasok sa Ukraine. Bukod sa armas na ito, matagal na ring hinihinga ng green light ni Zelensky ang mga US-made HIMARS o High Mobility Rocket System na kayang umabot ng 300 kilometers ang range nito. Bukod sa pagiging mobile at mabilis ilipat ng posisyon, maraming airfields ng Russia ang nasa loob ng 300 kilometer radius mula sa border ng Ukraine at kayang-kaya itong abutin ng HIMARS. Maging ang malalaking weapons depot ng Russia na malapit sa border ay kayang pasabugin ng HIMARS rockets kapag pumayag ang US na ito ay gamitin. Ang isa pang US-made weapon na magbibigay sa Ukraine ng alas sa battlefield ay ang ATACMS o ang MGM-140F Army Tactical Missile System na isang supersonic ballistic missile system na dinisenyo pa ng kumpanyang subsidized ng Lockheed Martin, isang kilalang technology at weapons developer sa US. Kagaya ng HIMARS, highly mobile din ang armas na ito, subalit mas malaki ang warhead na kaya nitong dalhin. Sa katunayan, ay kaya nitong magpakawala ng cluster bomb, isang uri ng bomba na nagpapakalat ng maliliit ngunit malalakas na pampasabog bago tumama sa target. Dahilan upang mas malaking area ang tatamaan nito at mas malaking damage ang magiging resulta kaysa sa normal at conventional na missile. Bagamat karamihan ng gamit ng Ukraine ngayon ay short-range ATACMS na may range na 300 kilometers lamang, ayon sa ilang mga reports na kapag nagbigay ng go signal si Pangulong Joe Biden, handang ibigay ng US ang long-range version ng missile system na ito na may range na hanggang 500 kilometers. Kapag nangyari, tsak na mag-iiba ang takbo ng digmaan at magkakatotoo na ang kinakatakot ng Russia dahil walang kahirap-hirap ng matatarget ng Ukraine ang karamihan sa military assets nila.
Kung tutuusin, hindi nga naman patas ang laban sa ngayon dahil one-sided ang labanan. Pagdating sa rockets at missiles, kayang-kaya ng Russia na tumarget sa mga syudad ng Ukraine hanggang sa capital city ng Kyiv gamit ang kanilang mga supersonic long-range missiles. Samantalang ang Ukraine ay umaasa lamang sa kanilang mga homemade drones na bagamat nakakalusot pa isa-isa, karamihan ay napapasabog lamang ng Russia bago makarating sa target. Bukod sa HIMARS at ATAC-MS na gawa ng US, permiso rin ang inaantay ni Zelensky para sa mga British-supplied Shadow missiles, Scalp missiles mula France at ang Taurus long-range missiles mula sa Germany. Ang 6 na F-16 fighter jets na gawa sa US na nasa kamay na ng Ukrainian Air Force ay bawal ding pumasok ng Russia upang mag-conduct ng bombings. Ayon sa plano, aabot sa 120 F-16 fighter jets ang matatanggap ng Ukraine sa mga susunod na taon upang pangtapat sa mga Su fighter jets ng Russia. Paniguradong malaking dagok ito sa Russian military sa oras na pumayag ang US at mga allies na maaari nang gamitin ng Ukraine ang nasabing mga armas. Yun nga lang, marami ang natatakot na umusbong ang mas malaking gera kung saan madadawit ang US at NATO pati na rin ang mga kilalang allies ng Russia na Iran, China at North Korea. Tila World War III na ang mangyayari kapag nagkataon, lalo na't nagbanta pa si Putin na handa silang gumamit ng nuclear weapons kapag hindi huminto sa pangingialam ang US at NATO sa sigalot nila ng Ukraine. Lalo pa itong nagalit matapos magpahayag si French President Emmanuel Macron kamakailan lang na hindi mag-aalangan ng France na magpadala ng kanilang mga sundalo kapag pinasok muli ng Russia ang capital city ng Ukraine na Kyiv at tangka itong muling agawin kagaya ng ginawa nito noong Pebrero 2022. Dagdag pa ni Macron na hindi dapat hayaan ang Russia na magtagumpay dahil isusunod nito ang pag-ukupa sa ibang bansa sa Europa kapag nagkataon. Agad namang sinalo ng ibang European leaders si Macron at sinabing wala silang balak makipaggera sa Russia upang bumaba lamang ang tensyon at iwasang lalong magalit si Putin sa mga bansa sa Europa. Sa isang televised speech sa kanyang mga opisyal ng gobyerno, sinagot ni Putin ang tungkol sa pagpapataw ng bagong sanctions ng US dahil sa pagtanggap nila ng missiles mula Iran. Ayon sa Pangulo, panahon na para sila naman ang magpataw ng sanctions laban sa mga Western countries sa pamamagitan ng paglimita sa supply nila ng uranium na mahalagang mineral sa pag-maintain ng mga nuclear plants. Ang Russia ang pinakamalaking supplier ng uranium sa buong mundo at halos kalahati ng mga nuclear facilities sa mga malalaking bansa ay dependent sa Russian-supplied uranium. Nagbanta rin si Putin na pati ang paglimita sa supply ng natural gas, diamonds at ginto ay dapat nilang ipataw sa US at mga allies nito. Subalit maraming mga eksperto ang nagsasabi na hindi ito kayang gawin ng Russia dahil dito sila kumukuha ng pondo upang pangtustos sa tumatagal na nilang giyera laban sa Ukraine na ngayon ay umaapaw ang pondo dahil sa suporta ng mga Western countries. Bilang suporta naman sa kanyang kaibigan at malapit na alay na si Putin, nakisali na rin si Kim Jong-un sa eksena nitong linggo sa pagbibigay ng pahayag na handa silang gamitin ang kanilang nuclear weapons at lumaban kasama ang Russia kapag patuloy pa rin ang pambubuli ng US at mga allies nito at tuloy ang pakikisawsaw sa Russian-Ukraine war. Pinahayag ito ni Kim Jong-un sa isang speech na bahagi ng 76th anniversary ng North Korea. Sa napipintong pagkakaroon ng Ukraine ng go signal na gumamit ng mas malalakas na armas, ay lalo ding nadadagdagan ang galit ni Putin sa US ayon sa mga latest reports. Nagpahayag ito na pinagtulong-tulungan di umano ng NATO at US ang Russia at nagbitaw ito ng banta na hindi sila mag-aalangang gumamit ng nuclear weapons at hindi sila mag-aalangang idawit ang ibang bansa sa Europa sa gera. Pero sa kabila ng mga pahayag na ito, ayon sa mga insider reports, balisa di umano si Putin ngayon sa kanyang seguridad. Sa katunayan, sa nakatakdang pagbisita nito sa Turkey ngayong Oktubre, nag-request ang Pangulo na maeskorta ng dosenang Russian fighter jets sa kanyang paglipad sa Turkish airspace hanggang sa paglapag nito sa nasabing bansa dahil takot di umano itong targetin ng Ukraine sa ere. Ang Turkey ay miyembro ng NATO at isang alanganing sitwasyon ang kakaharapin ng bansa kapag pumayag silang may Russian military jets na pumasok sa kanilang airspace. Sinang-ayunan ng balitang ito ng pinuno ng intelligence agency ng Ukraine na si Kirilo Bonadov at sinabing ilang assassination attempts na laban kay Putin ang naganap nitong taon lamang, kaya dapat lamang itong matakot. Pero hindi niya sinabi na galing sa Ukraine ang mga tangkang assassination na ito. Ngunit hindi lamang si Putin, kundi pati si Ukrainian President Zelensky rin ay may kinakaharap na banta sa kanyang buhay. Kaya patas lang ang laban, ayon kay Bonadov.
Bagamat marami ang natatakot sa pag-usbong ng World War III dahil sa pagtulong ng Western country sa Ukraine at ang panghihimasok ng Iran maging ng North Korea sa eksena. Marami rin ang naniniwala sa kabilang banda na alam ng Russia na hindi nila kakayanin ang NATO, lalo na ang US sa isang all-out war. Sabi nila sa Ukraine pa nga lang ay hirap na ang Russia. Sa NATO pa kaya na kinabibilangan ng mga mayayamang bansa at may angking makabagong mga armas, highly trained na mga sundalo at experienced na hukbo sa pangunguna ng Estados Unidos. Kaya marami ang umaasa na sana ang gera ng Russia at Ukraine ay hindi nahahantong sa nuclear war at World War III. Sana ay makahanap ng solusyon ng bawat leader ng mga bansang ito sa tulong ng mga Western countries na humupa ang tensyon ng isang malakihang gera. Dahil sa bandang dulo, wala namang ibang talo kundi ang mga inosenteng buhay ng mga sibilyan na nasasayang lamang, ang mga pangarap ng mga bata na bigla na lang maglalaho at ang buhay ng mga sundalo ng dalawang bansa na lumaban para sa bayan ngunit ang hindi nila alam ay ginawa lamang silang sangkalan ng isang leader na gahaman sa kapangyarihan at pangsariling ambisyon lang ang prioridad at hindi ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Ikaw, sa tingin mo, dapat bang payagan ng US at mga allies nito na gamitin ng Ukraine ang mga armas nila sa loob ng Russia? Magbigay lang ninyo mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.